Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Bigman, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumamang pa rin. Laban lang ka, hindi lang saglit. Dito sa Bigman, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service, ay tunay hindi pa na-boost. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Bigman, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Bigman, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkamantin ng pinsya. Laging may bago, laging legit. Bigman rules, wag kang bitter, kid. Bigman, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di ka maglipat ng dog, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Bigman blazing, lahat ay woke. Bigman, walang katulad. Laging on point, parang somebody lang lakad. Rush fire, deals tighter. Bigman airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Bigman ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Bigman, di mo kayang tapatan. Walang kaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Bigman, siguradong real ka bossing. Bigman, mukha yang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Bigman, siguradong real ka, bossing. Okay mga airsoft, another day, another airsoft for our ka-airsoft from different province. Hello sa inyo mga airsoft ko, na minamahal na nagmula sa mga iba't ibang bansa sa ating mundo. Okay? Ka-airsoft from London, from Netherlands, from Australia, from Canada, from USA, Russia, China, India, lahat ng ka-airsoft natin sa iba't ibang panig ng mundo. Hello po sa inyo. Okay, hello rin sa mga ka-airsoft nating construction worker, security guard, dentista, doktor, embalsamador, ka-airsoft natin na construction worker, welder, mason, etc. etc. Ka-airsoft natin na mga politiko, hello po sa inyo mga bossing. Hello po!
out to Arca Airsoft from Aurora, Isabela, Sir J. Cruz. Okay, then shout out Frank Ganaban of Tulunan, North Cotabato. Okay, ang bossing natin, mga malulupit ngayon, nagkatagpo, parehas silver ang gusto ng ating mga bossing. Okay, shout out J. Cruz, Aurora Isabela. Unit natin kay Airsoft J. Cruz is the Coco Martin edition. No, this is what do we call the Infinity by Coco Martin edition. Ito yung isa sa mga ginamit na barrel doon sa pelikulang Batang Quiapo. Okay, itong unit na to, kumpleto to, naka full upgrade, naka fix outer barrel, fine tuning, trigger job, big bore nozzle, at saka naka hapa rubber and hammer protection pad. Full upgrade ang ni-request ng ating bossing para lalaruin niya sa kanyang sorry, hindi pala ito naka-fix outer barrel, no? Meron tayong version nito na naka-fix outer barrel, hindi kumakalog. Ayan. Pero ito kasi is kumakalog siya front and back, pero hindi siya kumakalog left and right and up and down because naka-lock siya. Okay, naka-lock, naka-totally lock. Itong unit na to is napakasarap na dahil ito yung mga unit na pwede mong i-set up. Infinity, Metrillo, yan, ganyan yung mga model na pinaggayahan dyan. Naka-optic front, naka-bomber sight, yung rear sight niya. Tapos itong importante sa mga 2011. Okay, meron silang tinatawag na beaver tail. Okay, beaver tail yan, para mape-press mo yan, kailangan ipe-press mo yan while firing. Pag yan hindi mo nape-press, hindi magpa-firing yan. Okay? This unit is a competition grade na matatawag. Ngayon, itong unit na to, pwede mo namang ipa-bypass to. No? Kung sakasakaling gusto mong ipa-bypass, itong beaver tail, pwede rin naman. Para hindi mo na kailangan pigain kung sakasakaling magpa-fire ka. Then, what is good and special about this unit, ay mga ka-airsoft, meron siyang ambidextrous, kabilaan. Para ma-access mo yung safe, mailalagay mo siya sa safe, ayan, hindi siya puputok kahit pindutin mo to, hindi. Walang response kasi nga naka-activate ang safe. Okay? Itong unit na to masasabi natin talagang napakaganda. Okay, bakit? Dahil sa angkin niyang tikas. Sa bagay, hindi naman to gagamitin ng isang Coco Martin sa isang serye kung talagang hindi matikas, kung hindi maangas ang dating, no? So, ito yung unit natin kay Airsoft. Napakaganda, napakasarap gamitin. Naku po, sigurado, mag-e-enjoy ang ating kay Airsoft, Sir J. Cruz, Aurora, Isabela. Hello, bossing! Okay, sabi ni Jose Junior Averilla, no? Shout out po, watching from UAE. Hello, bossing! Shoutout sa'yo, Sir Jose, na gumagampan ng trabaho ngayon. Malamang sa malamang, isang OFW, no, na habang nagtatrabaho, nanonood sa atin, no. Hello sa'yo, mag-ingat ka dyan, keep safe, bossing, okay? So, ito yung unit niya, napakaganda, napakasarap. Then, unit ng ating ka-airsoft, Frank Ganaban of Tulunan, North Cotabato. Yung unit niya is the Glock 17. Nainggit siya dun sa inano natin, sa ini-review natin nung isang gabi, Glock 17. Black yon, kaya lang ang mas gusto niya ito yung silver. What is good and special about this silver is maganda talaga siya. This is a WE Taiwan, okay? So, Taiwan edition. So, silver siya, two-tone color lumalabas. Ganun pa rin ang Glock. Ang lower niya is hard polymer plastic while ang upper niya is full metal, okay? Ang Glock, wala kang makikitang hammer. It is because ang Glock is, hammerless. Nasa loob yung mekanismo niya. Wala kang makikita. Totally malinis lang siya sa labas, pero nasa loob yung mekanismo ng Glock. Makikita nyo, conventional lang ang sight niya, hindi pa yung mga optic sight, okay? Maganda siya, matikas, malakas naman. Kaya lang, syempre, iba pa rin talaga ang lakas ng mga 2011 compare mo dito sa mga unit na to. Okay? Ngayon, itong dalawang unit na to is compatible only with 12 kg type of gas.
Hindi siya pwede sa number 14. Hindi rin po siya pwede sa CO2. Okay? 12 kg lang po. Malakas na po sila. 12 kg lang po. Ayos na silahan. Pasuyong nga ako sandali ng ng shoe glue. Lumalaglag yung nito. Buti nakita ko. Lumalaglag yung pin. O, lagyan lang natin para hindi siya bibitaw. Delikado to eh. Baka maalis eh. Yan lang naman ang remedyo dyan, no? Pag meron kayong mga problema, mas maganda ma-address nyo na right away, no? Ayan, katulad nito, ayan, no? Lumalabas yung pin niya, so lagyan natin ng konti nito para, syempre, may mag-hold sa kanya, okay? Konti lang naman, tapos pupukin natin. Pang, pang, pang. Okay na, tapos na. Okay, di ba? Hindi na malalaglag yun, no? Yan lang. Yung mga ganyang konting solusyon, dapat kung sakasakaling ma-encounter nyo, may mga lumuwang, sikipan nyo lang, no? Tandaan nyo, ang gas blowback, from time to time, dapat chinecheck rin yan. Ang pistol natin, alamin ninyo kung ano yung itsura niya, kung ano yung gusto niya, kung ano yung dapat sa kanya. Kasi ang pistol is gas blowback. So, may blowback, kumakalog, yumayanig. So, kailangan, from time to time, tine-check nyo rin kung, huwag lang gamit ng gamit, no? Tine-check nyo rin kung may lumuluwang na kailangang sikipan. Okay, Boss Bigman, ask ko lang, ano yung upgrade ng Daniel Defense na M4? Paul Cruz. Ano ba to? Customer natin? Kumuha na ba sa atin to? Yan yung kumuha ng ganun, taga-baliwag. Anong ganun? Yung nung isang araw, ang upgrade po niyan is naka stage 1. Actually, nakalimutan ni sir na na kunin yung yung downgrading spring. No? Ang upgrade po niyan, bossing, is yung naka stage 1 na spring na po, mas malakas na siya than the ordinary. Tapos, naka-flash hider na po yan. Ang nakalagay dyan is Loudener, hindi ordinary flash hider. Ang ordinary flash hider is ganito lang. Yan, ganito. Simpleng-simple lang, no? Pero kung mapapansin mo, yung model na yan is naka-upgrade na siya with a Loudener. Mas malakas siya, mas maingay, mas matining kumpara mo sa mga ordinary ganito or dun sa mga unit na nakasuppressor, no? Maganda yan, mamamaximize mo. Kaya lang nakalimutan mong kunin yung downgrading spring. Downgrading, ibig sabihin, kung gusto mo siyang pahinain, pwede naman. Kung gusto mong palakasin, pwede rin naman, no? Yan ang isa sa kinagandahan niyang unit na yan. Tapos, kung mapapansin mo, ang binigay ko sa yung battery is upgraded battery, li-poly na. Okay? Isa sa mga upgrade niya. Normally, ang battery na isinasama is just the ordinary, which is 9 point something volts, no? Pero ang binigay ko sa iyo is li-poly na, kumakarga yan ng 12.6 volts maximum, no? Kaya yung unit mo mas maganda, mas malakas, mas masarap ang performance dahil sa upgrade ng mga nakakarga dyan. Okay, Sir Paul Cruz, hello po sa iyo. Good day po, bossing. Okay, next. Ito, simulan na natin, no? Jake Cruz of Aurora, Isabela. Okay, itong unit na to, tulad nga ng sabi ko, ito yung unit na ginamit sa Batang Quiapo. Okay, ito yung unit, full silver siya, no? Makasarapan sa ganitong unit, hindi na ito magagasgas. Kahit anong mangyari, ito na to. Wala nang pagkagasgas to kasi ganito na yung kulay niya. Pwede man ilabas yung pickup. Para saan? Dali natin yung JNT tsaka yung engine. Saan dali yung engine? Engine? Saan? Doon sa kay Pombo. Ayan na. Kaya wala ka nang hahanapin dito sa unit na to, maliban na lang kung gusto mo siyang i-upgrade. Ano ba yung upgrade na pwede mong ilagay dito sa unit na to, no? Ito yung upgrade na pwedeng ilagay dyan sa unit na yan. Number 1 is the scope mount. Itong scope mount, black version lang to, Itong scope mount, ilalagay dito sa ibabaw yan para lalagyanan ng scope. This is the scope, no? The RMR sight. Isa sa upgrade yan, 1. Isa sa upgrade 2. Isa sa upgrade is the charging handle. Ayan, kasahan, no?
Okay, kinakawit-kawit lang. Okay, no? Yan, isa sa mga upgrade na pwede mong ilagay yan. Tapos, ano pa ba yung upgrade na pwede mong ilagay? Yung fixed outer barrel. Itong barrel para hindi gumagalaw. Actually, itong unit mo hindi pa ito naka-upgrade ng fixed outer barrel. Ngayon, kung gusto mong ipa-upgrade, pwede rin naman. Meron tayong stainless steel na barrel. Meron rin tayong brass, yung kulay dilaw, para siyang color gold. Okay. Napakaganda ng unit pag full upgraded. Talaga naman, hindi ka mabibitin, kumbaga, wala kang bagay na hindi magugustuhan doon sa upgraded na unit, no? Again, ito yung upgraded version, ito yung not upgraded version, ayan, no? Diba? Yan ang pinagkaiba nila, talagang maganda, talagang parehas. Han, tawagan mo muna si Mama, nasa na si Paolo? Okay, ayan, yan ha. Ngayon, tabi lang natin to kasi ang unit natin kay Airsoft is the silver edition. Okay, so, number 1, ang lalagyan natin, huwag nating papabayaan kahit kailan, kahit anong mangyari. Huwag mong papabayaan maglagay ng silicone oil. Okay? Press the valve, pindutin mo, then sprayan mo. Yan. Kailangan kang nakapress, nakapindot ka para yung oil papasok sa loob. Pag hindi ka nakapindot, yung oil nakatambay lang, pag tinaob mo, tutulo lang. Okay? Then, dito rin sa ilalim. O, yan. Number 1, number 2. Ibig sabihin, dalawa ang nilalagyan sa isang magazine. Sa unit, kasama mo, ilock mo manually, sprayan mo rito sa slide stopper, isprayan mo rin dito sa loob, sa nozzle. Ayan, yung kulay pula. Kaya kung tawagin yan, big bore. Big bore nozzle kasi mas malaki, mas malakas. Ngayon, itong unit na to, ang upgrade lamang is fine-tuning, trigger job, fine-tuning, trigger job, hammer protection pad, hop-up rubber, and big bore nozzle. Ang kargang upgrade nito, 6 lang. Hindi naka-upgrade ang fixed outer barrel. Ngayon, bossy, kung gusto mong ipa-upgrade, ihabol mo lang sa amin, no? I-upgrade namin on the spot. Okay? Ayan. So, ngayon, tulad na sabi ko, itong unit na to is compatible only with a one type of gas, 12 kg. Hindi po siya pwede lagyan ng 14, hindi rin po siya pwede lagyan ng CO2. Mawawarak, mababasag siya. Mabibita. Okay? Paul Cruz, thanks boss. Sabi niya, thank you po. Franz Dimson, interested sa mga pistol, any recommended na handy lang? Most of the pistol talaga handy lang. No? Yung mga pistol, ginawa siya para easy to carry. 'Di ba? Madali lang, madaling bitbitin, madaling itago, madaling gamitin. Okay? Nasa sayo na lang yan kung ano yung mga magugustuhan mo, kung ano yung style magugustuhan mo. Meron tayong 1911, meron tayong 2011, meron tayong Glock Series, meron tayong ZZ, meron tayong Beretta, meron tayong Sig Sauer, meron tayong iba't ibang klase, no? Depende sa magugustuhan mo, depende rin sa budget na kaya mo. Okay? Ngayon, kunin natin yung magazine and gas, upside down, then press down. 1, 2. Okay, nilalagyan natin mga Airsoft 2 seconds lang. It is because, yung unit natin is naka-upgraded na. So, pag naka-upgraded na, napakatipid na niya sa gas. Hindi na siya katulad ng consumption ng mga iba na unit na hindi pa upgraded, malakas sa gas. Itong yung atin, dahil naka-upgrade na, matipid siya sa gas at the same time, na-enhance pa natin yung FPS niya. Kumbaga, na-itono ng gusto. Okay? Ngayon, kuha tayo ng reloader. Reloader, para makakapaglagay tayo ng bala. Mabilis lang. Speed loader kung tawagin. Pag wala ka reloader, okay lang. Kaya lang, mangyayari isa-isa mong ilalagay yung bala. Medyo matagal ang trabaho. Pag meron, hatakin ito pababa, then place your right thumb here. Dito ilalagay yung bala. Pump lang po tayo. Okay, ayan. Ngayon, okay na. So, maximum rounds is 27, pero ang advisable lang na ilagay is 20 to 23 para hindi ganong masira yung spring. Okay? Ngayon, yung unit natin, iwasan lang malaglag yung magazine kasi possible magkaroon ng leak. Pasok, malakas, kasa. Ready to fire. Again, meron siyang ambidextrous para hindi siya puputok. Pag ready ka na, baba mo lang. Okay. Firing! Open slide kasi po wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos yung unit, make sure na bago itabi,
Pag hindi na gagamitin, punasan, make sure walang excess na langis. Punasan nyo para hindi pumangit yung unit ninyo, no? Tapos, syempre, yung unit din, punasan, magazine, punasan lahat. Walang excess na langis dapat, okay? Yung unit, bago itabi, make sure walang lamang bala at dapat walang lamang hangin, pasingawin. Daming laman, di ba? Okay, unit ng ating ka-airsoft, J. Cruz, Aurora, Isabela. Okay, next unit natin. Dire-diretso tayo. Review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft. Mark Anthony Reyes. Pa-shout out, Sir Bigman. Hello, bossing! Anong model yung piston yung parang Infinity? Infinity nga, model niya yun. 2011 Infinity 6.0 by Coco Martin, Batang Quiapo. No, yun yung ginamit sa Batang Quiapo, yung silver kanina. Okay? Ngayon, next unit natin, unit ng ating Airsoft, Frank Ganaban of Tulunan, North Cotabato. Ito yung unit niya. Napakaganda. Compact lang siya. Napakasimple. Walang ganong abubot. Walang ganong bling-bling. Walang ganong arte. Ito yung unit na masasabi natin na talagang simpleng-simple lang siya, no? Pero itong unit na to is a Glock. 9mm siya, okay? Ang Glock, kahit sa mga tunay, kahit sa live firearm, ang Glock, ang grip niya is hard polymer plastic lang. Don't expect ng full metal kasi walang full metal na Glock. Okay? Ang metal sa party Glock is yung upper and lower, lahat is hard polymer. Okay? Kaya yan, si Glock nakilala siya sa pagiging simple, kaya siya naging effective. Kasi nga, hard polymer siya. Effective siya lalo na sa mga sumasakto yung purpose doon sa barrel. Okay? Ngayon, kunin natin yung magazine. Ang magazine ng Glock is maximum 27 rounds. Press the valve, then spray pa rin. Lalagyan pa rin natin. Okay, then dito rin sa ilalim. Okay, then, syempre, lalagyan natin ng gas. Ang gas na pwede kay Glock is 12 kg only. 1, 2. Hindi siya pwede sa 14 kg ha. Hindi pwede sa CO2. 12 kg only ang nilalagay kay Glock. Hatakin natin ito pababa. Then, place your other thumb here. Dito lalagyan ng bala. Hold it tight, hindi pwedeng mabitawan kasi mababasag ang maglip. Okay? Yan. Bakit ko kinakalog? Mga karso, para yung bala umalign. Kaya ako kinakalog na. Para mas maganda, kailangan left, right, left, right, left, right. Ngayon, kunin natin yung unit, lagyan ng oil sa ibabaw para hindi maubos yung barrel. Kasi ilak manually, sprayan natin yung mismong nozzle. Yun, okay. Then release, then rest. Pasok. Magazine, kasa. Ready to fire. Glock 17, Silver Edition, firing. Open slide kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. May nagtatanong rito, the best bang Glock 18 over the Glock 17? Hindi po. Actually, downside ng isang Glock is hard polymer ang body, okay? Downside ng isang Glock is nasa loob ang hammer. Ngayon, the best ba ang Glock 18 kesa sa Glock 17? Hindi po. Actually, mas the best ang Glock 17 kumpara kay 18 kasi si Glock 18 may rapid fire. Yung rapid fire sa 10 pakakawalan yung bala, kahit isa ron walang tatama. Okay? Hindi tatama yon. Kaya wag kayong mag-Glock 18 kung sa tingin nyo seryoso kayo. Kung ang goal nyo sa isang barrel is ma-hit yung target nyo, go for the Glock 17. Pero pag nag-Glock 18 kayo dahil may rapid yun, walang tatama ron kahit isa. Tapos si Glock 18 is nagiging sira end up dahil dun sa features na rapid fire, no? Kumbaga, limit your expectations regarding sa paggamit ng rapid fire. Hindi ko mo may rapid fire maganda, kaya yun, maniwala lang kayo sa akin. Okay mga Airsoft?
Okay mga Airsoft, yun lang muna for now. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Maraming salamat sa mga nag-share ng live video. Sa mga hindi pa nag-share, meron po tayong share button. Share nyo po. Thank you.